Magandang araw mga bata. Alam nyo ba na malaki ang kaugnayan ng kapaligiran sa kabuhayan ng mga naninirahan sa isang lugar at ito ang ating tatalakayin. Ano nga ba ang mga maaaring gawaing pangkabuhayan sa ating bansa? Sa araling ito, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Sa pagkakasakatuparan nito, ikaw ay inaasahang, una, natutukoy ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa, ikalawa, naiuugnay ang kapaligiran ang mga gawaing pangkabuhayan ng mga lugar sa bansa, ikatlo, naiisa-isa ang mga pakinabang pang-ekonomiko sa sariling lugar o rehiyon at panghuli, nakagagawa ng isang patalastas na nagtatampok sa gawaing pangkabuhayan sa sariling lugar o rehiyon. Ang kapuluan ng Pilipinas ay pinagpala sa pagkakaroon ng masaganang likas na yaman. Ito ay makikita sa ating kapaligiran na nagbibigay ng mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga yamang lupa, yamang tubig, yamang gubat, yamang enerhiya, at yamang mineral ay mga pinagkukunang yaman ng bansa. Ang mga likas na pinagkukunang yaman na ito ay nagdudulot ng mga pakinabang pang-ekonomiya sa industriya, kalakalan, enerhiya, at turismo na tumutulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga pamayanan na nasa kapatagan ay karaniwang pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop ang ikinabubuhay. Dahil patag ang lupa, mainam itong pagtaniman at gamitin sa pag-aalaga ng mga hayop. Ang likas na yamang nagmumula rito ay mga bunga ng pananim ng palay, prutas, at gulay. Narito ang mga produkto at kalakal na nanggagaling sa lupa. Maraming produkto ang makukuha mula sa pagsasaka o pagtatanim. Ang mga ito ay kinabibilangan ng palay, mais, pinya, saging, mangga, pakwan, kape, tabako, abaka, iba't ibang gulay, halamang ugat, at iba't ibang bulaklak. Narito ang mga pangunahing produkto na makukuha sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Ang iba't ibang produkto at kalakal na palay, prutas, gulay, isda, kahoy, marmol, metal, at iba pa na iniluluwas sa mga pamilihan sa loob at labas ng bansa ay nagbibigay ng malaking kita na nakapagpapaangat sa kabuhayan at industriya ng mga naninirahan sa bansa. Talakayin naman natin ang tungkol sa pangingisda at pangunguha ng mga lamang tubig. Ang mga pamayanang malapit sa dagat, ilog, sapa, lawa, at iba pang anyong tubig ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda at pangunguha ng mga lamang tubig tulad ng pusit, talangka, hipon, perlas, at iba pang likas na yamang nagmumula sa tubig. Narito ang mga produkto at kalakal na nanggagaling sa tubig. Sa dahilan na ang Pilipinas ay napaliligiran ng tubig, may malawak na pangisdaan ang bansa. Marami ang dagat, ilog, lawa, luk, at iba pang anyong tubig na pinagkukunang ng sariwa at masarap na bangus, tilapia, tambakol, galunggong, alimango, pusit, hipon, tulya, pugita, at iba pang lamang dagat. Tignan ang mga rehiyon at ang kanilang panungahing produktong lamang dagat. May mga produkto ring nalilikha mula sa yamang tubig tulad ng asin, daing, tinapa, bagoong, patis, at maging mga alahas, palamuti, at gamit sa bahay. Mga produkto at kalakal na nanggagaling sa kabundukan. Mayaman ang Pilipinas sa mga mineral na makukuha sa mataas na bahagi ng lupa tulad ng bundok.
May mga minahan sa bansa na pinanggagalingan ng ginto, tanso, pilak, chromite, platinum, marmol, at iba pang yamang mineral. Narito ang mga lalawigan na maraming yamang mineral. Isa sa mga pangkabuhayan sa ating bansa ay ang industriya ng turismo. Ang mga kamangha-mangha at naggagandahang tanawin sa bansa na maaaring anyong lupa o tubig ay dinarayo ng mga turista. Ang pamamasyal sa mga lugar na ito ay nagbibigay ng hanap buhay o mapagkakakitaan sa mga naninirahan dito at nakatutulong din sa pambansang ekonomiya. Mga pinagkukunang enerhiya. Ang lakas mula sa araw, tubig, hangin, at ilalim ng lupa ay pinagkukunan ng enerhiya na nagpapatakbo sa mga planta ng kuryente na nagbibigay liwanag sa ating mga kabahayan at nagpapaunlad sa ating hanap buhay, komunikasyon, at transportasyon. Ilan sa mga pinagkukunang ng enerhiya ng ating bansa, ang geothermal energy na mula sa init ng ilalim ng lupa sa malinaw sa Tiwi, Albay. Mayroon din power plant ng Malitbog sa Kananga, Leyte. Alam nyo ba mga bata, ikalawa ang Pilipinas sa bansang pinagmumulan ng geothermal energy. Isa din sa pinagkukunan ng enerhiya ay ang enerhiya sa hangin mula sa 8 wind farm na matatagpuan sa Bangi, Burgos, Caparispisan, at Pagudpod sa Ilocos Norte, Nabas sa Aklan, Pil-Iles, Rizal, Puerto Galera sa Mindoro Oriental, at San Lorenzo sa Guimaras. Pinagkukunan din ng enerhiya ng ating bansa ang hydropower o enerhiya mula sa tubig sa Maria Cristina Falls at Angat Dam at solar power na nagmumula sa init ng araw sa Cepalco, isang MW photovoltaic power plant sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Mga gawaing pangkabuhayan sa lungsod. Sa mga lungsod ay mabilis ang pag-unlad ng kalakalan at negosyo dahil sa mga makabagong kagamitan, mas angat na sistema ng komunikasyon, at mabilis na transportasyon. Sa malalaking lungsod tulad ng Maynila sa Luzon, Cebu sa Visayas, at Davao sa Mindanao, matatagpuan ang marami at malalaking pabrika at mga pagawaan ng iba't ibang produkto tulad ng mga pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain, paglilinis ng katawan, at iba pang pangangailangan sa bahay. Marami ring mga pamilihan tulad ng mga mall at supermarket na nagbibigay ng pagkakataon sa mga nais magtinda at magbigay ng serbisyo. Pati ang mga pagamutan, paaralan, at mga tanggapan ng pamahalaan na nagbibigay serbisyo sa mga tao ay nasa mga lungsod. Maging ang malalaking paliparan ng eroplano at mga daungan ng sasakyang pandagat para sa transportasyon at kalakalan ay makikita sa mga lungsod kaya't mabilis ang pag-unlad ng kabuhayan dito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Kopyahin sa papel ang mga tatsulok. Pagkatapos, isulat sa kaliwang tatsulok ang mga gawaing pangkabuhayan at sa kanang tatsulok ang mga pakinabang pang-ekonomiya na makukuha mula sa mga pinagkukunang yaman. Maglista ng 5 pakinabang pang-ekonomiya na mayroon sa inyong lugar. Pagkatapos, magbigay ng 3 o higit pang gawaing pangkabuhayan sa bawat isa. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno.
Sagutan ang ikaapat na gawain. Sagutan ang ikalimang gawain.